Paano mo malalaman kung anong negosyo ang sisimulan mo? Ikaw ba yung taong nag-iisip ng negosyo? Pero wala ka pa rin maisip na negosyo, saktong-sakto ang bidyong to para sa'yo. Ngayong nagkita tayong dalawa, malalaman mo dito ang mga teknik kung paano nga ba lalabas kung ano ang sisimulan mong negosyo. Papalabasin ko ang negosyo mong yan ngayong nagkita tayong dalawa. Kapag natapos mo ang buong bidyong to, sinisigurado ko sa'yo buong buo alam mo na ang inenegosyo mo. So nga pala, baka hindi mo pa ako kilala. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na po akong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. So bago ko sabihin sa inyo ang mga teknik kung paano mo malalaman kung anong sisimulan mong negosyo, ito po muna ang kwento ko sa inyo. Yung aking isang negosyo, ito kasi ang kwento nun. Nung dati, nagwo-workout pa ako sa ibang lugar, sa Cuenca. Sakto OJT ako nun, OJT. So tendency, pagod na ako pag uwi ko. Mag-gym pa ako, babiyahe pa uli ako. Kasi magbibihis ka ng pang-workout mo eh. Uuwi ka muna sa inyo, babiyahe ka na uli papuntang Cuenca. At yun ang mahirap. So minsan, napapamura ako. Napapasabi ko sa sarili ko dahil hindi ko sinasadya, lumalabas sa bibig ko na sana may gym dito. Sana may fitness dito. Para hindi na ako bumiyahe. Para yung oras ko, matitipid ko. Sayang yung oras sa biyahe eh. Imbis na yung workout mo na yon, babiyahe ka pa. So tendency, mapapagod ka pa nun. So yun lagi nalabas sa bibig ko. Sana may malapit na gym dito. Sana merong fitness dito. Yun ang lumalabas sa bibig ko nun. Kaya ang ginawa ko, sinulat ko yun. Hindi ko sinasadyang labas ng bibig ko na sana may fitness dito. Sana may gym dito. Sinulat ko yun sa notebook. Sa pagbaybay ng araw, makakalimutan ko tong binigkas ng bibig ko eh. Hindi ko sinasadya. Makakalimutan ko yun eh. So ang ginamit ko nun, nagsulat ako sa notebook. Sinulat ko yung binigkas kong bibig. At yun na nga, yun ang isa kong negosyo, ang Mr. Cha Gym Republic. Kaya ngayon, napakatibay ng negosyo at paangat ng paangat yan. At yan ang kwento ng negosyo ko kung paano ko nabuo yung idea na yon. Kaya dahil sa kwento ng negosyo kong yan, sa kwento ng buhay kong yan, ito ang 2 teknik kung paano lalabas, kung paano mo malalaman kung ano ang sisimulan mong negosyo ngayong 2025. Makinig kang mabuti. Number 1 natin dyan, kung ano ang lalabas sa bibig mo teknik, kung anong ibubugan niyang salita. Tandaan mo yun, isulat mo sa notebook yun. Kasi nung nakwento nga kanina, lumabas sa bibig ko, sana may malapit na gym dito. At yun ang ginamit ko. Ibig sabihin, yun ang kailangan ng barangay nyo. Yun ang kailangan ng lugar nyo. Yung bagay na lumabas sa bibig mo. Example natin, pumunta ka sa lugar na sobrang hirap sa tubig. Tapos ay hindi malamang kadahilanan, lumabas sa bibig mo na sana maganda ang tubig dito. Yun na yun, yung tubig, lumabas sa bibig mo. Tandaan mo yun, isulat mo na sa notebook mo. Kaya gagamit ka ng technique na notebook technique. Pag lumabas na sa bibig mo yon, susulat mo na agad sa notebook mo. At yun ang inenegosyo mo. Yun ang kailangan ng mga tao dyan. Yun ang kailangan ng lugar na yan. Isulat mo agad yun. The notebook technique ang gagamitin mo. Yan ang mga tekniko kung paano ko papalabasin ang idea. Di mo kailangan pilitin ang idea. Kasi the more na pinipilit mong kunin ang idea na yan, mawawala yan. The more yan lalayo. Ang gagawin mo, aabangan mo lang siya. Darating at darating ang magandang idea na baka yan ang $1 million worth idea na di mo kailangan pilitin, kailangan mong abangan. Kaya para sa akin, yung mga brainstorming, support yan. Hindi dun pumapatak ang mga gandang idea eh. Ang mananalo lang dun sa mga brainstorming eh, madaldal yung katrabaho eh. Boss, ganto magandang gawin natin yan boss. Yun ang mananalo dyan. Kaya support ng mga brainstorming. Hindi mo kailangan biglayin ng mga idea. Kailangan mong gamitan ng notebook technique. Abangan mo, isulat mo. At yan ang pinakamagandang idea. Kaya ngayong naalaman mo to, ngayong alam mo na tong mga tekniko, ang gawin mo, pumunta ka sa ibang lugar, may lalabas na ganyan, at doon ka magtatayo ng negosyo mong kakailanganin ng mga tao. Make sense ba? Gets nyo ba? Huli nyo ba? So kung ganyan, ay lilipat na tayo. Dadako na tayo sa pinakahuling technique natin. Ang number 2 technique natin ay ang gumamit ka ng picture technique. Magbenta ka ng wala. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Hindi porket wala na sinasabi ko sa yung magbenta ka ng wala, ay wala na talagang produkto ibebenta mo. Hindi ganon. Nagkakamali ang iniisip mo dyan. Ang ibig sabihin ko dito, for example natin, French fries na ube flavor. Kukuha ka lang ng konting dakot, lalagyan mo ng ube flavor na sinasabi mo. Tapos pipicturean mo ng maganda. At yung picture na yon, yun ang puhunan mo. Yun ang gagamitin mo. Papakita mo sa mga tao. At kapag umorder sila sa pinakita mong picture na yon, kunin mo na agad ang bayad. Pagkakuha mo ng bayad, may tubo na yon, saka mo gagawin yung French fries na ube flavor. At saka ka-execute mo ng kaka-execute niyan. Magtatanong sila, meron ka bang ganto? Meron ka bang ganyan? Hanggang sa lumalaki na ng lumalaki ang negosyo mo, dumadami ang produkto, gamit lang ang technique na magbenta ka ng wala, gumamit ka ng picture technique. Kasi yan ang ginagamit ko dati. Pinakita ko lang picture.
Sinagad ko talaga ang presyo. Pagkakuha ko ng presyo, tubo agad ako ng malaki nun. Sa ako ginawa, boom, tubo agad. Napakatindi ng technique na yan. Gumamit ka ng picture technique, magbenta ka ng wala. Pag na-master mo yan, hindi ka na malulugi. Hindi ka na matatagaan ng malaking pera sa negosyo. Kasi para sa akin paniniwala, ang mga tao ngayon, ang iniisip pa rin na pag negosyo, kailangan may pera. Ginagawa ko to para sabihin sa'yo na hindi mo na kailangan ng pera. Gumamit ka ng picture technique, magbenta ka ng wala. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kasi mahirap natin makakalaban dito. Yung pag nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, nalugi, naubos lahat ng pera mo. Anong gagawin mo? Babalik ka ulit sa trabaho. Mag-aaksaya ka uli ng ilang taon, mag-iipon ka uli na mag-iipon, saka pa lang uli magnenegosyo. At yung oras, napakahalaga nun. Tumatanda ka eh. Kaya ngayong narinig mo to, inaanyayahan kita. Sumali ka sa grupo ko, Negosyanteng Matindi Group. Kung isa kang negosyante na nagbabalak magnegosyo, saktong-sakto ang grupong yan para sa'yo. Sumali ka, sama-sama tayo dyan mga kapwa negosyante ko. Negosyanteng Matindi Group. Join ka sa aking grupo. Samahan mo ko, mga kanegosyo ko. Ngayon pa lang, sinasabi ko na po sa inyo, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagnegosyo. Hindi mo kailangan yan. Chapwera mo na yan, yung mindset na yan. Ang kailangan mo, tapang at determinasyon. Alam mo ba ang totoong puhunan natin? Yung kaalaman mo, yung progreso mo, yung kaka-execute mo ng kaka-execute, lalabas yung expertise mo kung saan ka magaling at willing ang mga taong bayadan ka, magawa mo lang yung bagay na yun. Tandaan, lahat ng mga matagumpay na tao, lahat yan nagsimula sa maliit na negosyo at tamang action lang yan. Malinaw ba? Ayos ba ang pag-uusap natin ngayong gabi? So alam ko na gustuhan mo ang bidyong to. Follow mo na ako. Subscribe ka na rin sa YouTube channel ko. Para marami pa tayong kwentuhan ng pag-uusapan. At like mo naman ang pag-uusap natin to. Comment ka na rin, share ka na rin. Malaking tulong yan sa akin. At nga pala, kung gusto mong matutunan ang bagong negosyo na uusbong taong 2025, kung gusto mong matutunan yung bagong negosyo na yan, PM mo lang ako, message ka lang, comment ka lang sa baba. At muli po, maraming salamat po sa ating magandang kwentuhang ito. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!